At eto na nga, tayo nagbabalik na naman. Alright. Oo. At dito sa video na ito, mga kababayan, pag-uusapan natin ang mga kalokohan, di ba? Dahil ngayon sa Pilipinas, pag maganda ang nangyayari, credit kay Bongbong Marcos. Oo. Pagka palpak ang nangyayari, isinisisi kay Duterte. Oo. Bakit ganoon? Hindi na si Duterte ang nakaupo, pero bakit laging sa kanya yung sinisisi? Aba naman mga kababayan. Oo, talaga naman. Oo, katulad na lang nitong krimen daw mga kababayan. Oo. Yung krimen daw sa Pilipinas bumaba sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. at dahil lang daw sa mga troll ng Duterte administration na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, kaya naliligaw daw ang mga tao. Oo. So, ang ibig nila sabihin, mga kababayan, hindi daw ganun karami ang krimen ngayon. Oo. Kumpara noong Duterte administration. Oo. Pag-uusapan natin yan, mga kababayan, pero bago natin pag-usapan, tanungin ko po muna kayo. Oo. Kayo po ba ay naniniwala na mas mababa ang krimen ngayon kumpara sa Duterte administration? Oo. Kasi ang sabi nga dito ni DILG Secretary John Vic Rimulya, sabi dito, Bombo Radyo, ito mga kababayan DILG, sinisi ang mga troll ng Duterte administration sa pagpapakalat ng pagtaas ng krimen sa bansa. Naku nang kuha naman, oo. Hindi mo po pwedeng pikiin ang krimen na nangyayari kahit saang lupalop ng mundo. Oo. Hindi mo yan po pwedeng pikiin. Bakit Duterte na naman ang nasisisi? Unang-una, walang trolls ang mga Duterte. Lahat ng nagsasalita sa social media na supporter ni Duterte ay hindi po yan trolls. Totoong mga tao po yan. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pero bago tayo dumako dyan, eto muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. At syempre, huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Oo. At maraming salamat sa mga bago nating subscribers at bago nating mga kakampi dito sa ating channel. Yan. Alright mga kababayan, pag-uusapan po natin itong diskusyon po na ito mga kababayan na isinisisi nga ng Marcos administration sa pamamagitan ng DILG Secretary John Vic Rimulya na tumataas daw ang krimen dahil sa mga trolls ng mga Duterte. Unang-una, wala pong trolls sa mga Duterte. Okay? Oo. Pero bago yan, ayan, pinagtatawanan na naman sila. Oo. So, sabi dito ni Neng Glorio Pereja, lahat na lang sinisisi sa Duterte. Kaya kami dito sa ibang bansa, nag-aalab ang galit. Ramdam po namin sino ang sinungaling at sino ang troll. Masakit para sa amin, lalo pat may ambag kami. Yan. Okay? Galit na galit sila. Sabi niya, ito naman, si Rojo Andales Romel. Gob, mali ka ata ngayon. Marami ang adik sa Cavite. Dati si Duterte, nagtago sila ngayon. Lantara na. Pero ang tanong dito, mga Duterte supporters ba ang nagpapakalat ng mga impormasyon kung saan laganap ang krimen sa Pilipinas? Abay mo nagkakamali ho kayo dyan, sir. Katulad na lang ho nito. Yan. Okay. GMA News po yan. GMA Network. Sabi dito, isa sa 3 suspect sa pagbabaril, pagpatay sa isang lalaki sa Tondo, nahuli. Yan. Okay? January 27, 2025. Ito pa. 4 na lalaki ng hold up sa isang restaurant sa QC, arestado. Diba?
O ito, GMA pa rin. 3, arestado sa pagbibenta ng illegal na droga, umamin sa krimen. Anak ng tokwa. GMA 7 ho yan. May nakita ho ba kayo dyan ng Duterte? Wala, di ba? O, ito pa. GMA pa rin. Suspect sa pagpatay sa 22 anyos na babae. Saan to? GMA Regional TV. GMA pa rin. GMA News. Ito pa ang isang krimen kung saan bata. Ito pa ang isang kung saan bata ang biktima at ang suspect kanilang sariling magulang. Anak ng tokwa naman. John Vic. GMA Network. 2 lalaki arestado dahil sa pamamaril umano sa isang India National. Meron ho ba dyan, Duterte na nakalagay? Duterte supporter? GMA ho yan. Ito pa. GMA News ulit. Babaeng may tama ng bala sa ulo nakita sa isang kanal sa Caloocan. Ito pa. Cop hurt as 5 riders arrested for drug racing in Manila. Lalaki lumabas ng bahay patay matapos pagbabarilin sa Pangasinan. Meron Duterte po ba nakalagay dyan? Wala. Bakit Duterte ang sinisisi? DILG Secretary. Mukhang nagkakamali ho ata tayo. Bakit Duterte lagi sinisisi? Hindi na nakaupo Duterte, Marcos na eh. Ito pa, bagong-bago. Bagong-bago Gobernador. Sa lugar mo pa to. Cavite to. Panoorin mo. Ayan, wait lang. Papaliwanag ko muna para may idea yung ating mga kababayan. Ito mga kababayan ay nangyayaring holdapan. Holdapan, kanina lang po ito. Bagong-bago. So i-upload ko to maya-maya na. Maya-maya ng tanghali ata. Ngayon po ito nangyari. March 2. Panoorin ninyo. Maya. Tanggalin po natin yung sound Tanggalin po natin yung sound. Baka ma-technical tayo. Yan. Sino nagbabalita nito? Ayan, GMA update. GMA update po, sir. Paano sasabihin mga Duterte supporters, tinawa mo pang trolls, yung mga Duterte supporters. Ayan, ang linaw-linaw niya, no? GMA, di ba? Ayan ayan, kinuha na nila lahat. Duterte trolls pa rin yan? Pagkakaalam ko, hindi na kailangan ng trolls ng mga Duterte kasi wala naman sila sa pwesto eh. Hindi naman nila kailangan ng trolls dahil kahit nung nasa administrasyon si Duterte, wala naman talaga siyang trolls eh. Si Duterte, ang mga supporters niyan mga organic. Diba? Walang bayad-bayad. Ibintang nyo na lahat. Huwag lang yung magbabayad yung mga Duterte sa mga trolls. Dahil kailan ni pisong duling, kahit kami sumusuporta dyan, wala kami sa aming nakarating. Ito ang pagsuporta namin sa Duterte, ito ay dahil bilang pagpapasalamat sa kanyang magandang paninilbihan sa ating bansa. Walang bayad-bayad. Tapos sasabihin nyo, Duterte na naman ang may mali. At hindi lang yan. Ipinakita ko po sa inyo, mga kababayan. Holdapan, kani-kanina lang yan. Ano bang date? GMA to GMA po ang may balita niyan kanina lang po ito. Kaninang March 2. At hindi lang yan. Kanina ang dami natin binasa kung saan-saan. Pero ito, mga kababayan, nakakabahala. Ito ang nakakabahala. Dahil sa diyan po sa Dumaguete, mga kababayan,
Meron pala diyang isang pamilya ng negosyante na hinaharas. Dahil hindi po pareho ang opinyon sa politika nitoong mga nandyan sa Dumaguete, abay pinag-iinitan po sila, mga kababayan. At dumating nga po sa punto, na pati yung anak nila, nagpasaklolo na kay PRRD, dahil talagang hindi nila kinakaya ang puwersa, ng gobernador diyan sa Dumaguete. Gobernador diyan sa Cavite tuloy, sa Dumaguete pala, sorry. Ang kalaban po nila, mga kababayan. At kung pagbabasihan po natin itong kwento at istorya, ang punot dulo nito ay wala pong ibang sisisihin dito kundi ang gobernador nila. So ito, panoorin po natin ang balita para maintindihan po natin. So ito, Mr. DILG Secretary John Vic Remulla. Baka sabihin nyo, Duterte trolls na naman sa kamo ang may pakanan nito. Ito, panoorin mo. Dahil humihingi ng saklolo sa iyo, ito pala yung nangyayari na since last year pa, bago magpalit ang taon. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa naaaksyonan? Dahil yung kalaban, kaalyado, wag naman ganun. 'Di ba? Ito, pakinggan po ninyo, mga kababayan. Sa iba pa nating balita, isang minor de edad na anak ng mag-asawang negosyante sa Dumaguete City ang pumila para makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng Cebu People's Indignation Rally noong nakaraang Sabado. Alamin natin ang detalye ng balitang ito ni Aileen Navarro. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pananakot sa kanilang pamilya, si Bea Torres, 16 anyos na anak ng mag-asawang negosyante na sina Gaspar at Kitty Torres mula sa Dumaguete City, ay nagpasaklolo na ng mag-post ng panawagan sa kanyang Facebook page at sinundan pa niya ito ng isang video post. To President Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, Secretary Jovic Remulla of the DILG, Secretary Jesus DILG Secretary John Vic Remulla. Maawa naman ho tayo dito sa bata. Ito pong kwento niya, hindi po ito haka-haka. Dahil po pwedeng magsinungaling ang matatanda, pero yung bata, malabo yan, sir. Baka pwede naman natin aksyonan to, sir. Ayan, Christine Remulla of the DOJ, the Chief of the PNP, the NBI Director, and the Human Rights Commission. Ayan, Ayan, di ba? Kinukol na po ang atensyon ninyo, tulungan ninyo. Di ba? Nagre-reklamo, hindi nyo pinapansin, tapos sasabihin nyo pagdala ng krimen dahil sa mga trolls ng Duterte administration. Ito nga po mismo, biktima na nga ang nagsasalita eh. Di ba? Ng mga harassment. Ito, baka ito, pag lumala ito, magiging krimen. Diba? Kaya ngayon pa lang dapat maaga pa ina-action na. Bakit ito? Isang taon pa ito, Isang taon pa pala ito, parang hindi natin napapansin, sir, I humbly plead for my family's safety, especially for my parents who have been receiving multiple death threats from anonymous individuals. I sincerely hope that your positions as political leaders can help ensure our family's safety and bring us peace. I kindly ask that our security not be taken away as we still face possible attacks. Your help in keeping us safe would mean a lot during these difficult times. Si Bea Torres kasama ang kanyang mga magulang na sina Gaspar at Kitty Torres ay personal na nagtungo sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally kamakailan lang, kung saan si Bea ay personal na nagpasaklolo at mangyak-yak na nagsumbong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit nagsusumbong sa dating presidente? Di ba dapat lalapit sila kung sino ang mga nakaupo ngayon? Bakit kay Duterte nagpapasaklolo itong maliit na ate? Ayan
Hindi yan lalapit kay Duterte kung feeling nila meron silang kakampi. 'Di ba? Oh, the fact na ito ay lumapit kay Duterte na hindi na siya presidente, abaya, para mayroon talagang nangyayari na hindi maganda. Oh, dahil sa harassment na nararanasan ng kanyang pamilya. Matatanda ang Disyembre 2 noong nagdaang taon, nag-file si Kitty Torres, ang ina ni Bea, ng reklamong korupsyon sa Ombudsman Visayas laban kay Governor Chaco Sagarbarria. nako. Kaya naman pala. Kaya pala napag-iinitan itong pamilyang ito. Abay, malakas pala ang kinalaban nyo. Ito ay Alipores ni Bongbong Marcos. Kaya naman pala kay Duterte lumapit. Kasi kakampi ito ng gobyerno. Akala ko po ba yung mga taga-gobyerno kakampi ng mga Pilipino? Pero bakit yung bata? Bakit parang walang malapitan? Yung pamilya nila parang walang malapitan. Sino ba to? Sa Gabriela? Anak ng Toko. Alamin nga natin ang kwento niya. Dahil sa panghihingi umano ng tig 500,000 piso kada quarry operator na kliyente nila kapalit ng permit to operate. Si Governor Chaco ay kinasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 11032, an act promoting ease of doing business and efficient delivery of government services, amending for the purpose RA 9485. Ganon din ang paglabag sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at bribery under the revised penal code. Makalipas ang Nako po. Yan ang nga sinasabi ko eh. Oh. Iba talaga pag malakas ang kapangyarihan. Yung mali, ginagawang tama. Yung tama, ginagawang mali. Oh. So ito, mga kababayan, panoorin natin. isang linggo, matapos magsampa ng reklamo, sinira ng motorcycle riding in tandem ang CCTV camera sa labas ng bahay ng pamilya Torres. Oh, bakit mo sisirain ang CCTV? Papasokin niyo yung bahay? May gagawin kayong masama? Kasi kung wala, bakit niyo sinira? Oh, matindi pinagdadaanan ng pamilyang ito. Oo. Ang parang kalaban niya, buong gobyerno ah. Parang walang tumutulong dito ah. Oo. Kaya kay Duterte lumapit eh. Diba? Tuloy po. Noong Enero 20, nalaman ng mag-asawang Torres na pinaimbestigahan sila sa pamamagitan ng isang Kiefer saga na sumulat sa DENR upang kumpirmahin kung accredited ba ng DENR si Gaspar Torres na isang processor ng ECC at iba pang DENR permit. Sa dokumentong hawak ni Kitty Torres, napatunayan na nasa listahan ng Environmental Impact Assessments Practitioners Application ng EMB7 si Gaspar Torres. Nako po, may lisensya. May permit to operate. So bakit pa hihingaan ng 500,000? Kanino mapupunta yan? Gov naman. Oh. Kaya nga lungkot na yung mga tao doon sa rally dyan. Napilit mo pang pinaiingay para hindi ka mapahiya doon sa iyong sinisipsipan. Naku naman, Gob. Oo, delikado to, Gob. Nalalantad, Gob ah. Tuloy. Disyembre 23, nag-file ng urgent motion si Kitty Torres para sa order of preventive suspension laban kay Negros Oriental Governor Sagarbarria at iba pa. Nako po, oo. Ito mga kababayan, si Sagarbarria, kung matatandaan nyo, ito po yung nag-viral din sa TikTok, sa social media. Yung pilit niyang pinapasigaw ang mga audience doon sa rally ng aliado ni Bongbong Marcos dyan sa Dumaguete. Oo.
na akala mo ay nagluluksa yung mga tao. Akala mo Biyernes Santo. Pilit niyang pinaiingay. Oo. At kung hindi pa niya sinabihang maghingay, yung mga tao hindi mag-iingay. Oo. Nandun kasi si Marcos Jr. noong mga panahon na yon. Pero eto pala, Gob, no, Gob? Nako po. Oo, may kinakaharap ka palang kaso, tapos pinag-iinitan mo yung nagkaso sa'yo. Aba. Oo. Tuloy sa mo. Garbarya at iba pa. Nitong Enero 27, nagpatuloy ang harassment ng mag-iwan ang salarin ng placard na may mensaheng hakog kaayo ka sa imong negosyo nga Quarry Kitty Torres. Nakasulat ito gamit ang pulang pintura na nilagay sa likurang bahagi ng kanilang restaurant sa kalagitnaan ng gabi. At nitong sakim daw ang mga Torres sa kanilang negosyo. Kasi hindi nagbigay ng 500,000. Sakim na agad. Oh. At dahil dyan, ito, kanilang pinagbuntunan. Pebrero 6 taong kasalukuyan, pinagbabaril ang bahay ng pamilya Torres ng motorcycle riding in tandem. 12 bala ang na-recover ng kapulisan. Wala namang natamaan sa kanyang pamilya. Ito ang pangalawang strafing incident. Una nang na-strafing ang kanilang bahay noong Abril 23. Oh. Ayan, may ebidensya, oh. DILG. John Vic Remulla. Grabe naman, ah. Parang walang aksyon dito, ah. December pa pala to. O, tuloy. Itong nakaraang taon, matapos si Kitty Torres humarap sa Senate hearing, may kinalaman sa kasong pagpatay ng isang media man sa Dumaguete City. Nako. Kamakailan dumulog na sa Commission on Human Rights ang mag-asawang Torres, ganon din sa Ombudsman Region 7 at sa NBI. Sa ngayon, ang mag-asawang negosyanteng Gaspar at Kitty Torres ay binigyan ng PNP ng 2 gwardiya upang masiguro ang seguridad nito. Subalit Buti naman. pilit ring pinapatanggal ng Nako. kalaban niyang anyay nangaharas sa kanila. Pinapatanggal yung ano nila, yung security nilang police. Bakit? Oh. Nang dahil lang sa kaso na finailed ko against sa kanila, okay lang kung ako at saka yung asawa ko, may mga anak kami dito sa loob ng bahay namin, Miss Ai. So ngayon ang panawagan ko, diretso na ako kay PNP Chief Marbel at saka kay DILG Secretary. Oh. Alam ko naman, tatay. Oy, DILG Secretary. Nanawagan na po ito. Oh. Anong aksyon ang gagawin nyo? May mga ebidensya po sila. Hinaharas sila dahil nag-file sila ng kaso. Anak ng tokwa. Galaw-galaw. Oo. Din sila. Sabi nga ng anak ko, Mama, I write sa sinulat ko yung letter doon kasi desperate na daw siya, nanawagan daw siya na sinasabi niya, PNP Chief, tatay ka naman, please po, tulungan mo kami kahit hindi mo naman ako anak. Bagamat puno ng pag-aalala sa kanyang pamilya, naniniwala ang mag-asawang Torres na makakamit rin ito ang hustisyang nararapat para sa kanila. Ang tanggapan ng SMNI News Visayas ay bukas para kay Governor Chaco Sagarbarya upang marinig ang kanyang panig. Nako, oo. Sa tingin nyo, magsasalita sa SME na yan? Hindi. Oo. Nako, delikado, ha. Malupit pala dyan sa Dumaguete, ha. Pag hindi ka kampi, pinag-iinitan, hinaharas. Ayun, kitang-kita sa CCTV camera, pinaulan na ng bala. Ay, nako po. Kaya pala pilit sinira yung CCTV dahil sa ganyan. Nako po, oo. Ito problema sa atin. Oo. Bakit hindi natin kastiguhin, yung mga tunay na nakakagawa ng kamalian, kasalanan. Yung tunay na mga umaabuso. Bakit hindi sila ang parusahan? Bakit yung mga nagsasalita lang ng kanilang mga opinion, ng kanilang nag-i-exercise ng karapatan, yun ang pinag-iinitan. Eto ho, may krimen po nangyayari. Paano naman yan? Dapat pantay-pantay ang laban. Yung hustisya nga nakapiring, di ba? Tapos may dalang timbangan, di ba? So dapat ganun ang umiiral sa bansang Pilipinas. Pero bakit parang ganun? Palakasan ng kapit.
So now, tulungan po natin yung tunay na nangangailangan ng tulong. Hindi yung hindi yung mga nagtutwist ng istorya at gusto yung kalaban nila ang ipakulong. Yan. Hindi naman po pwedeng ganun. So now, mga kababayan, nalalantad po lagi sa atin ang kabulastugan dito sa ating bansang Pilipinas. Diba? Kung sino yung kaalyado, yun ay pagtatakpan. Kung sino ang kalaban, ikukulong yan. Kahit walang maayos na ebidensya at walang dahilan. Yan. Okay. So now, mga kababayan, nalaman po natin na, napahiya dito na naman si si Mr. John Vic Remulla. Oo. Dahil yung troll na sinasabi niya, ayun, GMA, ang nagsasabi na maraming krimen sa Pilipinas. At mismo itong pamilyang Torres na ito ay humingi na ng saklolo kay dating Pangulong Duterte. Bakit? Baka hindi nyo kasi iniintindi. Baka hindi nyo pinapansin. Baka hindi nyo tawag dito, hindi nyo ini-entertain ang pamilyang ito. Dahil baka alyado ninyo, kami po ay nagtatanong. Kasi kung December pa po ito, nangyayaring pangaharas, abay medyo anong petsa na po ngayon? March na po. Oo. Parang wala pong aksyon na nagaganap pa. May aksyon doon sa bahay nila, pinaulan na ng bala. Pero yung nasa gobyerno natin na dapat nangangalaga sa kanila, parang mga nakanganga. Oo. So, kumusta naman po? Sana po yung mga trabaho natin, gamitin natin, gawin natin po ng tama at patas. Oo. So now, mga kababayan, ayun po. Kung meron po kayong opinion dito sa pinag-usapan natin, komento po ninyo. At magkita-kita po tayo muli sa susunod nating video. And once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. To God be the glory. Okay? Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan.